Sa pagpapatuloy ng ating pag-van life sa Pilipinas ay ngayong araw ay pupunta tayo sa pinakamagandang isla sa buong bansa. Ito ang Boracay Island. Pero hindi ito yung katulad ng Boracay na naranasan ninyo na masikip, sobrang daming tao at crowded. Ito kasi yung other side ng Boracay, yung halos walang turista, walang taong pumupunta at talagang mai-enjoy mo ang napakagandang isla. Parang isang napaka-perpektong biyahe sana hanggang sa bigla na lang humampas ang malalakas na alon sa aming maliit na bangka at ang katahimikan ay biglang napalitan ng takot at ng kaba. Medyo nakakatakot dahil maliit yung bangka. Gumaganyan talaga siya At dito ay dinala kami ng malalakas na alon papunta sa isang isla na nasasakop na ng Romblon. Isang isla na parang kasing ganda din ng Boracay. Puting-puti ang buhangin, kristal na linis ng tubig sa dagat. Pero ang malaking kaibahan ay dito walang malalaking gusali, wala halos turista at wala pang masyadong development. At dito ay mas lalo kong nakita ang katahimikan at kapayapaan ng isipan na hinahanap-hanap ko. Darling, I know it's hard to let go. Soon I will hold you again. At dahil nga sa wala pang masyadong development dito ay naging hamon din sa amin kung paano kami maghahanap ng campsite at magsusurvive sa buong gabi. Kaya't sana po ay patuloy niyong panoorin ang videong ito mula simula hanggang sa dulo upang sa ganun ay sama-sama tayong mag-explore, matuto at mag-enjoy sa panibagong episode ng ating pag-van life dito sa Pilipinas. Hi! Ako si Lem, ang travel content creator na nakatira sa loob ng aking van. 2021 nung nagsimula akong mag-ikot sa ating bansang Pilipinas gamit ang aking bisikleta. Inabot ako ng 7 buwan upang maikot ang 65 provinces ng ating bansa. At sa cycling adventure ko na yon, isang bagay lang yung natutunan ko, ang sarap palang mabuhay ng malaya. Kaya't pag-uwi ko, nagbenta ako ng mga gamit, nagsikap na din ako ng matindi upang sa ganon magkaroon tayo ng budget pambili nitong ating minivan. Kinonvert ko na din to into a camper van. Pinangalanan ko siyang Vantot at siya ang magiging kasama ko sa pagbiyahe ko sa buong Pilipinas. Simple lang yung goal natin, makarating sa iba't ibang probinsya, makakita ng magagandang tanawin, makakilala ng mga bagong kaibigan at higit sa lahat ay mabuhay sa paraan na may kalayaan. Ano, handa ka bang sumama sa biyahe ko? Kung oo, subscribe ka na sa channel na to at simulan na natin ang videong ito. We are the dreamers, the light keepers, we are one. This is our time, this is our time. We are the dreamers, the light keepers, we are one. This is our time, this is our time. Dalawang araw na tayong stuck dito sa Port of Rojas sa Mindoro. Katulad ng mga napanood ninyo sa ating mga huling episode ay 2 araw tayong na-stranded dito sa Port of Rojas at kung isasama pa natin ang pagkaka-stranded naman natin sa San Jose Occidental, Mindoro ay aabutin na to ng 4 na araw. Bali pang 5 umaga na natin na naghihintay ng barko para makatawid tayo sa Panay Island. Papunta kasi tayo ngayon sa Boracay. At maswerte na lang din tayo dahil isa tayo sa mga unang nakakuha ng ticket para makasakay sa barko. Sa dami kasi ng mga biyahero ngayon, hindi lahat talaga makasasakay. Kung magtatanong din po kayo kung magkano ang pamasahe natin dito, ang isang multicab or minivan or small car na tatawid from Mindoro going to Aklan ay aabutin po siya ng 7,000 pesos kasama na lahat dyan. Terminal fee, driver, name it, kasama na po at included na dyan. Para naman sa mga bago lang dito sa ating channel, ito po ang simpleng tips na palagi kong sinasabi. Bago nyo po iwan yung sasakyan ninyo sa ilalim ng barko, ay make sure na hintayin nyo munang makaparada na yung mga katabi ninyong driver. Para just in case na may magkamali at masagi ang inyong sasakyan, alam ninyo kung sino po ang hahabulin nyo sa kanila. Simpleng tips lang po ito pero sobrang practical dahil katulad natin ay tao lang din naman yung mga kapwa driver natin dito at pwede silang magkamali. Pero masyado na siguro akong madaldal kaya simulan na natin ang vlog natin dito. Parang first time kong mahilo sa pagsakay sa barko dahil ang lakas ng alon kaya medyo nadisi talaga ako. Medyo nahirapan akong isampay yung van kasi pag akyat ko gumaganyan talaga. Mahirap pero okay lang din naman kasi masaya tayo, di ba? So continue lang natin to, tuloy-tuloy lang. Jagged metronome of typewriter keys. A simple thought brings you to me, and I'm thankful every day. I'm so glad I found
found you the old-fashioned way. Kumpara sa mga unang barkong mga nasakyan na natin, sa dami-dami ng barkong nasakyan natin sa Pilipinas, parang dito ako pinakabiglang nahilo pagsampa ko. Kasi kumanyan agad yung sasakyan sa loob. Maganda naman dito yung mga upuan nila, makikita nyo malinis, yung CR, may mga TV din, tsaka may makakainan ka, kaya okay na okay din. So 4 to 5 hours dapat ang biyahe kapag regular, pero pag ganitong may bagyo, nasa 5 to 6 hours dahil medyo maalon daw. Pero thankful pa din kasi makakarating na tayo ng Katiklan. Ang isa pang problema na naman, pagdating natin ng Katiklan, baka ma-stuck lang din tayo sa port kasi tatawid tayo ng Boracay eh. 7 PM lang ang biyahe sa sa Katiklan to Boracay. Kaya yun, bahala na uli si Batman. As of now ay sobrang masama pa din talaga ang panahon. Makikita nyo dito na umuulan, walang pasahero dito sa labas dahil lahat nasa loob dahil nga malakas ang ulan. Tapos yung alon din, malakas din. Hello po! Nagre-request sila ng hi! Nagre-request sila Hi! Ano pa po? Hi! Nagre-request sila ng live, sir. Hi! Hello po! Magandang araw po. Sir, bababa lang ako saglit. Kukuha lang ako jacket. Panandalian akong bumaba sa ilalim ng van upang kumuha ng ating jacket. Pero pagbalik ko sa itaas ay dito nagsimula na palang umalis yung barko at makikita natin gaano kalakas ang alon na binabaybay natin. It's like a movie I can't Lakas ng alon, sir. eyes off you, and I don't want to. When you smile, I wish time would stop for a while. I thank the day that you walked my way, and I've spent my whole life searching for something like this, and in your heart I found it, and it's so easy loving you. Sa mga oras na to, sobrang lakas na ng alon. Hindi naman ito yung unang beses na naranasan natin to, pero medyo naaalala ko yung biyahe natin sa Sulu, Tawi-Tawi. Medyo ganito palagi yung alon dun eh. Lalo na pag per months, kaya mahampas talaga yung alon dito. Kapag nasa loob ka, nakaupo ka, mas lalong nakakahilo, mas lalong nakakasupa. Pero pag nandito ka kasi sa open air, medyo mas okay dito. Yun yung hack. Pag nahilo ka na, labas ka, pahangin ka dito. Yan sila, sir. Lakas daw ng alon. So approximately daw nasa 5 to 6 hours ang magiging biyahe natin dahil sa lakas ng alon ngayon. Yan. Grabe. Hindi din naman palaging ganito dito. Natapat lang talaga na may bagyo tapos may habagat kaya medyo malakas yung alon. Pero most likely payapa naman ang dagat dito. Dahil sa sobrang lakas ng alon ay sobrang nakakahilo din ang pagsakay sa barko sa mga ganitong panahon. Kaya naman wala na akong ibang choice kundi itutulog na lang natin itong pagkahilo natin para makabawi ang ating pisikal na pangangatawan tsaka hindi din natin ma-feel masyado yung pagkahilo dito sa barko. Nga pala, may mga gamot na pwedeng i-take katulad ng Bonamine 1 hour before kang sumakay sa ganito para hindi mo maramdaman yung pagkahilo. Ang kaso, hindi ako nakapag-take ngayon kasi hindi naman talaga ako mahihiluhin. Madaming barko na akong sinakyan. Ngayon lang talaga ako sobrang nahilo dahil na din siguro sa pagod ko. Nagising na lang ako sa tunog ng announcement na nandito na daw kami sa Panay Island. Ang kaso, nagkaroon pa ng problema dahil sa sobrang lakas ng alon ay nahirapang mag-dock itong aming barko papunta sa docking station. Kaya naman inabot pa kami halos ng 1 oras dito bago talaga kami makalapag sa Panay Island or dito sa Katiklan. After a very mahabang biyahe, almost 7 or 8 hours yata kami sa barko, I can finally say welcome to Katiklan. It's 9:49 PM at may tatagpuin pa tayong kaibigan, pupunta pa tayo ng Boracay. Welcome to the Philippines. Nga pala, eto si Wild Tuktuk, isang tropa natin dito sa Iloilo na makakasama natin sa pagbiyahe dito sa Panay Island.
Tagal ng barko. Sa kalahating oras nagdadak. Bali, dumating na kami dito sa Tabon Port Terminal at dito yung sakayan ngayon papunta ng Boracay dahil dun sa kabila sa Jetty Port ay sobrang lakas ng alon. Halos isang oras kaming nagdadak ng barko doon sa kabila. Kaya yun, sasakay na tayo. Asa na Sel Wilbert? Sel Wilbert ang mag-assist sa atin papunta ng Boracay. So shoutout sa'yo. Salamat po. Ang totoo niyan, hanggang alas 10 lang talaga ang sakayan ng bangka mula dito sa Katiklan Port going to Boracay. Buti na lang tinulungan tayo ng napakabait nating kaibigan na si Kuya Toto Gaga, kaya naman nai-endorse niya tayo kay Sir Wilbert na siya ang mag-a-assist sa atin going to Boracay na. Good news para sa mga magbo-Boracay, minsan na lang ang environmental fee. Dahil before, papunta pabalik ka, may environmental fee ka. Ngayon, minsanan na lang, kaya good job. Kung nakita nyo yung numero namin, number 46 and 47 kami, kaya halos kami na lang yung hinintay nung bangka at pagdating namin dito, ramdam pa din namin yung malakas na hangin. Opo, ganyan kalakas ang hangin na nararanasan natin ngayon pero buti na lang nakasakay na din tayo agad dito sa bangka. Halos 10 to 15 minutes lang naman yung biyahe dito. Pagkatapos sumakay kami ng tricycle, ang kaso eto na naman, bumuhos naman dito ang napakalakas na ulan kaya naman talagang sobrang pagod na ako nito. Halos hindi na ako makapag-video. Nandito na nga tayo ngayon sa Boracay Island dito sa bahay ni Kuya Toto Gaga at sobrang nakakapagod yung maghapon na to at hindi ko alam kung may na-shoot ba akong video kaya siguro more on voice over yung mangyayari sa vlog natin dito. Pero ayun, sa mga magtatanong gusto ko lang i-share sa inyo kung nasan yung van natin, si Vanton, kasi bawal pong dalhin ang mga sasakyan dito sa isla ng Boracay. Ay iniwan natin siya sa mga pay parking slot doon sa Boracay ay sa Katiklan mismo, sa tabi ng port, madami namang mga parking slot doon at nagbayad lang tayo ng 150 pesos per day. So hindi ko na yun na-videohan kung paano ko sinet up, paano ko iniwan si Vantot, paano tayo naglagay ng kuryente doon para hindi mapanis yung mga pagkain natin. Kaya hinayaan ko na lang siya doon. Hindi ko na talaga kayang mag-video kanina sa sobrang hilo at sobrang pagod. Kaya pagpasensyaan nyo na, pero at least na-share ko sa inyo kung paano. So yun, magkita-kita na lang tayo bukas at iikot tayo sa isla ng Boracay, dun sa mga lugar na walang masyadong pumupunta. Tara! Good morning sa inyong lahat! Today is the day na iikot tayo ng Boracay at nandito tayo ngayon kay Toto Gaga, kaibigan natin dito sa Boracay na sobrang bait. Mag-almusal lang tayo tapos tingnan natin anong gagawin natin. Weather check! May araw na! May araw na! Mukhang pwede na gumala. Eto pala si Kuya Toto Gaga, isa sa pinaka-solid na kaibigan natin dito sa Boracay. Tuwing pumupunta ako dito sa isla ay dumadalaw talaga ako sa kanila. Kasi bakit naman hindi, ang late-late ng Boracay, pwede ko siyang puntahan anytime. At dito nga, naggayak lang kami ng kape ni Wild Tuk-Tuk. Ayan, nandito tayo kay Kuya Toto. Ayan, almusal muna tayo para may lakas. Yun, maganda na panahon, no Kuya Ga? Ang tropa natin yan. Nakisama yung panahon. Oo. Kagabi, Grabe. Masama. Wala na din kami ng kape. Kape ni Wild Tuk-Tuk. Isang mabilisang almusal lang at pagkatapos iikot ko na kayo dito sa isla kung saan dadalhin ko kayo sa lugar na wala halos turista. Bali, pupunta tayo ngayon sa Ilig-Iligan Beach kasi sa kabilang side, yung mga station 1 to 0, sobrang lakas ng alon ngayon. Kaya dito kami. I'm not ready to make your move. My heart's unsteady every time I think of you. Mga 5 minuto lang yung kailangan nating ibiyahe mula dito sa bahay ni Kuya Gaga hanggang sa Ilig-Iligan Beach, pero hindi pa dyan tayo tatambay. Malakas kasi ang alon dun sa kabilang side ng isla, yung Station 1, Station 2, Station 3, kaya dito talaga ang puntahan ng mga turista kapag ganitong season. Kuya Balong, shout out. Sigbin Boys po. Yan, 2.0. shout out. Maraming salamat. Dito tayo ngayon sa Ilig-Iligan Beach. Ito, pinuntahan na natin to nung una at pangalawang punta natin, pero walang tao dito noon kasi nga malakas yung alon. Ngayon, lahat ng nandoon, nandito ngayon yung mga turista kasi doon yung malakas yung alon, dito yung medyo kalmado. Kaya mula dito sa kinakalagyan natin hanggang doon, puro turista yan hanggang sa dulo.
At isa pa, gumanda na din kasi yung panahon kaya medyo madami nang naglilibot dito. So yan, libot-libot lang din tayo dito para makita natin ang kagandahan ng Boracay. Dito ay naya tayo ni Kuya Balong na pumunta dun sa secret spot nila. Ito daw yung tinatambayan nila pag gusto nilang uminom ng sila-sila lang, pag gusto nilang mag-party ng sila-sila lang, or gusto lang nilang mapag-isa dahil doon wala daw talaga kahit isang turista. Sila-sila lang. Dulo. Ako sa unahan. Na lang sa unahan, kuya. Kuya Balong, ang guide natin ngayon. Patik basa. Sige, dyan. Yun, oh. Tito Art, abante ka kaya konti. O, sakto lang yan. Konti na lang. Konti pa daw, Tito Art. Bante. Bali, i-explore natin ngayon yung private beach dito na halos wala daw tao. Si Kuya Balong ang bahala sa atin. Dahil kapag nakita nyo siya dito, alam nyo na kung sino hanapin nyo, kung saan niya kami dadalhin. Kasi hindi pa namin to alam eh. So si Kuya Balong na bahala sa atin. Ganda ng Boracay oh. Linis ng tubig oh. Alon dito ah. Lumalakas na yung alon, yumuyog-yug na. Hindi po bumalik. Di marunong lumangoy ito eh. Pagbalik, magaling na. Sa Kayang-Kayak ay naglayag kami ng halos mga 10 o 20 minutes siguro ito at dinaanan natin ang naggagandahang mga rock formation na nakikita nyo ngayon sa inyong screen. Sobrang ganda nito sa personal kaya sobrang worth it dito pa lang sa biyahe hanggang nakarating na din tayo dito sa secret spot na tinatawag nila. Sige kuya, saan mo ba kami dadalhin kuya dito? Dito tayo sa Ay, hinto tayo konti. Gusto mo ba minto, Tito Art? Oo. Ano lang. Andito tayo ngayon sa Santuyo Beach kung saan makikita nyo walang kahit na sino dito. Kami lang, kahit maghabulan kami ng nakahubad. So, ganyan ko lang siya i-describe. Pero, eto kasing side na to ay hindi pinupuntahan ng turista dahil wala kang dadaanan unless magbabangka ka or pwede ding crystal kayak mula dun sa kabila yung pinanggalingan natin. Sa on the way natin dito, makakakita tayo ng magagandang limestone tsaka rock formation sa daan kapag nagkakayak. Tapos makikita din natin dito ang puting-puting buhangin. Medyo makalat lang ngayon kasi umuulan pero mga mostly ano naman yan, forgivable na yan yung mga ganyan. Ito yung side ng Boracay na sa totoo lang hindi ko pa nakikita. May mga raw beauty pa din pala talaga dito sa isla na kailangan lang natin i-explore. Pero hindi pa dito nagtatapos ang lahat kasi madami pa tayong mga pupuntahan. So stay tuned lang kayo dyan. Yung buhangin dito para na siyang harina sa sobrang pino niya. Ayan. Grabe, sobrang powderized. Galing, ganda. Parang maganda pa nga yung buhangin dito kaysa sa ano eh. Dun sa kabila, no? Kung dati na kayong manonood sa channel na to ay alam ninyo na talagang mahilig ako sa mga raw beauty lang, yung walang masyadong development katulad ng pwesto natin ngayon. Pero kung akala ko maganda na ito ay may pagdadalhan pa pala si Kuya Balong sa atin na mas maganda pa, mas pino ang buhangin at mas malinis. So stay tuned lang kayo dyan. Andito tayo ngayon sa Kandiyong. Kandingon. Andito tayo ngayon sa Kandingon Beach. At isa na namang beach ito na masusolo mo kapag si Kuya Balong ang nag-tour sa'yo. Makikita mo dito wala kang kasabay, walang turista, walang kahit ano pero may malinis kang dagat, may malinis kang beach at ang ganda ng kapaligiran. Sobra grabe. First time ko din dito na nakapunta. Even though pangatlong beses ko na dito sa Boracay, si Kuya Balong lang ang nagdala sa atin dito sa magandang beach na to. Kuya Balong, may contact number ka ba? Kung kontakin ka naman nila, at least may ilalagay Yes, tayo. meron tayo. Pwede mo bang sabihin sa amin, lalagay ko dito? 0928-987-0841. Ayan, lalagay ko dyan, naka-flash sa screen. Kung kailangan nyo ng guide dito sa Boracay, pwede yan si Kuya Balong. Kuya Siyang Balong. bahala sa inyo.
Kung gusto nyong puntahan yung mga secret spot na pinuntahan natin dito, si Kuya Balong na lang ang kontakin ninyo. Sa sobrang puti ng buhangin dito, masisilaw ka talaga. At tignan nyo na lang gaano kalinis yung dagat dito. Ayan, tanaw na tanaw mo. Tapos eto, may mga rock formation dyan. At isa rin pupunta mo dito, the exclusivity itself na ikaw lang ang tao. Pwede kang sumigaw ng kahit ano. Solo namin yung Boracay! Wala kaming kasabay! Woo! Sarap sumigaw! Woo! I don't wanna hide. We don't gotta stay friends forever. We can cross that line together. Find love, baby, never say never. After all this time, I just wanna take a step in a new direction. I wanna tell you what I failed to mention. We can fly a couple of birds of a feather. We don't gotta stay friends forever. Ito yung first time ko na sobrang nag-enjoy ako dito sa Boracay dahil wala akong kasabay. The exclusivity, walang kahit na sino. Yun yung number 1 na ipinunta ko dito at ang ganda ng dagat nila, oh. Ang ganda ng buhangin. Maganda yung dagat, malinis yung dagat. Kaya pa, grabe, pwede kang sumigaw dito. Pagod na ako! Pero di ako susuko. Ganun! Sa totoo lang, ayokong isigaw pero parang ngayon lang talaga ako nag-enjoy sa Boracay, no? At isa pang maganda dito, sobrang luwag nung liguan nila. Tingnan nyo, buhangin mula dun sa dulo hanggang dito, buhangin din yan. Ayan. Ayan. At walang tao ah. We don't gotta pretend, don't gotta dance around it. No, I've been dreaming about a midnight, all night kind of kiss, making up for everything we ever missed. Yeah, there's something about your sweet smile, it's just different this time. Sa sobrang sikat nitong Boracay Island, hindi mo talaga masusolo ang mga spot dito. Pero buti na lang, dinala tayo dito ni Kuya Balong. Kaya naman, kung sakaling gusto nyo ding puntahan yung mga lugar na to, si Kuya Balong na lang ang hanapin nyo. Yan pala, si Kuya's Art, may ano pala yan, may campsite yan. Yung campsite niya, wild camp. Sa tagal namin pagkakilala, may 3 taon na, no, Tito Art? Oh, mahigit na. Mahigit na. Hindi pa ako nakakapunta sa campsite niya. Napakawalang silbi kong kaibigan, no? Dahil ngayon nasabi na natin kung saan to. Pupuntahan na nila. I-vlog na lang natin yung mga ano, yung mga delete na lang yung mga location na nasabi natin. Pero kung gusto niyo puntahan, si Kuya Mac na bahala, kay si Kuya Balong na bahala sa inyo. Si Kuya Balong lang kukontakin nyo. Pero hindi na namin ipapublic kung saan tong gawin sa Boracay. Basta kung gusto nyong puntahan at masolo yung Boracay, si Kuya Balong lang ang solusyon dyan. Gusto ko talagang i-gatekeep sana yung location na to sa Boracay, pero dahil malakas naman kayo sa akin, sinabi ko na lang din kung saan na ito at kontakin nyo na lang si Kuya Balong para hindi na kayo mahirapan sa pagpunta dito. Pero ang ganda. Siguro Kuya Balong, alam mo, yung Boracay, na-enjoy ko siya. Pero ngayon, 10 times ko siyang na-enjoy dahil sa spot na dinala mo kami. Thank you, thank you. So hindi ko na sasabihin yung spot, si Kuya Balong na lang hanapin nyo para hindi ma-expose, di ba Kuya Balong, no? Oh, yan. Si Kuya Balong lang hanapin nyo. message nyo ako sa Sigbin Boys 2.0. Ayan, lalagay natin dyan. Ayan, para at least pag pupunta kayo dito, ay asan si Kuya Balong? Dalhin mo kami doon Kuya Balong sa pinuntahan nila, Kuya Slim, ganyan. So hindi ma-expose sa lahat ng turista kasi syempre lahat naghahanap ng solo lang, 'di ba? Eh at least kung gusto niyo talagang masolo at gusto nating mapanatili yung ganitong vibes dito, eh dapat ano lang, low key lang tayo. Ito yung tinatawag namin na gine-gatekeep namin kasi pag hindi mo to gine-gatekeep, 1 taon lang to. Puno na to ng turista. Yan, Kuya Balong lang malakas. Habang pabalik kami dun sa Ilig-Iligan Beach ay may nadaanan kami dito ng mga nangingisda. Ito yung spear fishing na tinatawag. Tapos yung isa naman kumukuha ng sea urchin. Kaya hinintuan namin ng konti para makipagkwentuhan. Vlogger yan, Si Orchin yung sinisisi niya. Si Orchin. Salikot ko eh. Sarap yan eh. Nakalimutan Hoy, pusit oh. Lapitan mo nga Kuya, lapitan mo nga. Octopus pala, octopus. Magkano yan? Takoyaki na yan. Tawag dito ay iba pala yung calamares, pusit pala yun. Pwede sa calamares yan. Ay pwede din. Pwede rin.
Hindi na puro pusit na laki na ayun, tingnan tol. Tol, tingin nga ng huli mo, tol. Ayun! Gumagalaw-galaw pa. Octopus, oh. Sarap. Sarap niya ni Calamares. Pwedeng, Okay, adobo. pwedeng kinilaw, adobo. Kinilaw, adobo. Grabe, lakas nila lumangoy. Pagbalik natin dito sa pinaka-mainland ay nanghiram naman kami dito ng life jacket para makapag-snorkeling. Gusto ko sana mag-freedive pero si Kuya Art kasi hindi siya marunong lumangoy kaya kailangan niya ng life jacket para makapag-snorkeling tayo dito sa gilid lang din ng Ilig-Iligan Beach. At magugulat kayo dahil sobrang ganda ng ilalim ng dagat. And the light will rise, and the sound will come, and the voices bright their ears, and your face will smile, so high, and your heart can fly. And your hands will find another love. Sa totoo lang, ito yung isang dahilan kung bakit nahihilig ako sa pag-freediving as of now dahil gustong-gusto kong nakakakita ng mga corals na katulad nito. Sobrang nakaka-relax sa ilalim ng dagat. Pinipigil mo kasi dito yung paghinga mo, tapos sobrang tahimik at napakaganda din ng garden ng mga corals na ganito. Kaya sobrang nakakatuwa, nakaka-amaze, nakaka-relax at isa to ngayon sa mga pinaka-paborito kong activities, lalo na sobrang ganda ng ibabaw kasi ng dagat pero kapag tinignan mo yung ilalim nito, mas lalong mas maganda siya. Kaya sa mga hindi nag-freedive dyan, hindi nag-snorkeling or hindi tumitingin sa ilalim ng dagat, siguro ito na yung time para explore nyo din yung ilalim ng dagat and I assure you na mas mag-e-enjoy kayo 100 times kaysa kapag nasa ibabaw ka lang. Hindi ko alam kung ako lang pero sobrang nag-i-enjoy ako kapag sumisisid ako sa ilalim ng dagat. Kayo ba? Nare-relax ba kayo sa mga napapanood nyo? Comment down below. Yan, kakatapos lang namin ano ba tawag dun sa ginawa natin? Hindi snorkeling eh. Basta sumisid kami dyan sa dagat, nakakita tayo ng magagandang isda, corals, lahat nakita natin. Kapalit nun, yung sunog ng balat natin. Pero na-enjoy naman natin. Ito yung mga pagkakataon na babalikan natin kahit tumanda na tayo, di ba? Di ba ano Tito Art? Kahit sunog tayo ngayon, dadating yung time, mawawala na yung sunog, pero yung alaala, oo, andyan yan. So yun, enjoy lang. Ayan oh, nog-nog oh. Tito Art.
Ganda sa coral. Tagal nga namin eh. Ayun yan, sa kabilang side. Doon kami nagtagal sa coral. Sige, Kuya Aga. Habang pauwi kami kila Kuya Toto Gaga ay naisipan kong pagtripan itong dalawang kalbong kasama ko. Pasensya na po agad. Uy, ang kinis ah. Uy, ang kinis ah. Ay, napagod ako. Nakapagod mag-snorkeling. Snorkeling na walang snorkel. Ang tawag doon, gagiling. Gagas lang eh. Gagiling. Pag may snorkel, snorkeling, no? Gagiling. Bagong sports. Sarap. Sarap maligo. Makain ka ba tayo, Tito Art? Bali, nagkaayaan kaming magmotor papunta dito sa Puka. Wala lang, maghahamok lang kami dito. Bossing, thank you, thank you. Sa ilang beses na pabalik-balik ko dito sa Boracay ay halos kilalang kilala na ako ng mga lokal, mga vendor at syempre mga subscriber din natin na taga dito. Kaya maraming salamat po sa Diyan kami inyo. kay Kuya Gaga. Thank you, Kuya. Yes, sir, Nice yes, sir. meeting you. Salamat, salamat. Always Thank you. follow and like and share the Salamat, Kuya. Etong kinalalagyan natin ngayon ay tinatawag na Puka Beach. Isa din ito sa mga attraction dito sa Boracay. Yung iba binabangka to mula dun sa kabilang station papunta dito. Pero pwede naman kasi to by land. At hindi din kami nagpunta dito para maligo sa dagat or tumambay dito. Kundi nagpunta kami dito para mag-relax kasi ganito yung gagawin namin. Again, sabi ko kasi sa inyo, hindi ito yung typical na Boracay na napapanood ninyo. Hanap kami ng sasabitan ng hamok. Goods na to, Tito Art. Dito ako. Dito ka. O gusto mo, magkapatong tayong ganon? Mahirap lang. Dito ka na lang. Abot ba yung duyan mo dyan? Mahaba ba yan? Kaya yan dyan, sa dulo. Tapos ito, diskarte mo na, malaki ka na. Habang ang iba ay ini-enjoy ang napakagandang isla, ang napakapinong buhangin at napakakristal na tubig, heto kami ni Wild Tuk Tuk. Tamang tambay lang, tamang chill lang. Ganito kasi yung mga trip namin sa buhay. Pang matanda ba? Pang 30 mahigit na. Yung gusto mo tahimik na lang, gusto mo magpahangin na lang, at gusto mo na lang ng kapayapaan na katulad nito. Parang kami lang yata yung may ganitong trip na magduduyan dito sa tabi ng dagat. Kasi parang lahat na ini-enjoy yung dagat eh. Nagsa-sunbathing or nandito sa lilim. Samantalang kami, nandito kami, magduduyan, mag-chill lang kami para ito yung way ng pag-enjoy namin ng nature. Yung matutulog ka lang. Tumatanda na siguro kami kaya nagre-relax na lang. Alam niyo ba kung bakit hindi ako fan ng tent at mas gusto ko yung hammock? Kasi ito yung maganda sa kanya eh. Kahit saan, pwede mo siyang isabit. Basta may puno ka, may lilim ka, at may maganda kang view, di ba? So, anytime, anywhere, pwede kang matulog. Tapos, ito na din. Ewan ko kung may gumawa na dito sa Boracay. Pero, parang ang sarap ng ganitong trip na nature trip ka pero chill ka lang. Nakatambay ka lang sa tabi ng dagat, nakahamok ka at matutulog. So, kami, magpapalipas lang kami dito ng siguro mga 2 oras hanggang 3 oras. Tapos lipat kami sa kabilang spot or kung ano man yung mga gawin namin, basta isasama ko kayo. So just in case lang na may hammock kayo at pupunta kayo ng Boracay, pwede nyo yung dalhin dahil mapapakinabangan nyo yan, katulad namin.
Dahil na din siguro sa pagod ay napasarap ang pagkakatulog namin dito sa hammock kung saan inabutan na kami ng takip silin. Hapon na nito nung nagising kami. Wala nang tao. Kanina ka pagising? Di mo ako ginising. Sarap ng tulog ko, Anip. Boracay is so beautiful kapag walang tao. Times 10 ang beauty. Lalo na kung walang bayad. Bali, nakatulog kami ng mahigit sa 2 oras, mga 3 na siguro, at paggising ko, wala nang katao-tao dito sa Puka Beach. Solo na naman natin tong lugar na to. Tapos yan, dito din sa side na to, halos wala na. Tapos may isa akong napansin dito, yung pinaplano nating puntahan na Carabao Island ng Romblon. Eto na siya, natatanaw na siya dito, yung nasa likod natin na yan. Pupuntahan natin yan dahil yan ay part na ng Romblon, at bukas ng umaga or tanghali, pupunta tayo dyan para mag-ikot-ikot din. Titignan din natin yung ganda ng isla na yan. So, samahan nyo kami sa mga mangyayari. Pero ngayon kasi, baka mag-ikot-ikot pa tayo dito sa Boracay. Ewan namin kung saan kami dadalhin ni Kuya Toto. Pero yun, iikot-ikot lang din kami. Sarap! Sarap ng hangin, no? Himbing ng tulog namin. Ewan ko, ako lang yata. Mas lalo kong na-appreciate ngayon ang isla ng Boracay. Alam niyo yung katahimikan na hindi mo madalas makita dito, yung walang turista. Sa ngayon, na-experience natin yan. Hindi palaging ganito, oo, alam ko yon. Pero at least, kahit minsang pagkakataon ay nasolo natin ang Puka Beach at ang ilang mga lugar dito. Kaya naman, sobrang thankful na ako. Pwede ko na tong i-flex, pwede ko na tong ipagmayabang kahit sa sarili ko lang. Thank you, bossing. Enjoy. Salamat. Yung ano, sir, muni doon. Sarap, nakatulog kaming mahaba. Saglit lang dapat kami, boss eh. Thank you. Salamat po. Yay! Good morning sa inyong lahat, at ngayong araw ay magagayak tayo ng gamit natin dahil pupunta tayo sa Carabao Island. Also, part of Romblon, so parang babalik tayo ng Luzon. Mula dito sa Boracay, meron kasing mga mangingisda tayong makakasabay na pupunta sila dun sa Carabao Island, kung saan mangingisda sila doon, mag-fishing. Tapos tayo, bilang tropa-tropa nila at mga kaibigan nila, ay makikisabay tayo papunta sa Carabao Island. Tapos dahil nandun na lang din tayo, ang gagawin natin doon ay explore na din natin yung Carabao Island. So let's pack our things! Syempre, number 1 dyan, ang garbage bag para hindi mabasa ang mga gamit. Tapos yan, dahil alam nyo naman, sa panahon natin ngayon ay tag-ulan, kaya isang number 1 na protection ng mga gamit natin ay ang garbage bag. So tara, pack tayo, tapos biyahe. What a beautiful world that I'm living in. Ang plano natin ay makikisabay tayo sa mga mangingisda na pupunta sa Carabao Island. Tapos dadaanan uli nila tayo kinabukasan. Ang kaso, magkakaroon kasi ng bagyo kaya hindi nila tayo mapipick up. Nakakatuwa yung kwento na to. Panoorin nyo hanggang sa dulo. Yan. Para naman sa inyo, te. Yan, nagpapasalamat kami sa pamilya nito Kuya Toto Gaga kasi siya talaga yung takbuhan namin dito sa Boracay. Yan. Baka may gusto kong sabihin. Shout out na lang sa lahat, and then always God bless. Yun. Thank you.
Let's go back to Luzon. Rain or shine. Gamit plastic. Pag naka-plastic na yung gamit, alam nyo na, bakbakan na yan. Wala talaga sa plano ang pagpunta namin sa Carabao Island. Nagkataon lang talaga na may mga mangingisda na pupunta doon at inaya nila kami na sumabay. So ang mangyayari, iiwan nila kami sa isla tapos babalikan nila kami kapag katapos nilang mangisda at habang nasa isla naman kami, ay doon naman kami maglilibot-libot. Syempre, sulitin natin ang Romblon. Thank you. Salamat, bossing. Thank you, sir. Parang taga dito na ako, Oo, syempre, lagi ka dito eh. Lalo pa dito ka kagaga. Safe na safe ka dyan, sir. Sige, thank you, sir. Salamat po. Good luck sa journey, sir. Thank you. Bali, ang magiging pick-up point natin ay dito sa Puka Beach. Ito din yung beach na tinambayan natin kahapon doon sa pinakadulo. At makikita nyo pa din dito, ang ganda talaga ng buhangin, ganda ng dagat dito sa Puka. Pero yung bangka natin nandun sa dulo. Maliit na bangka lang yon kung saan magiging maalon, kaya naka-plastic na ang mga gamit natin. Yan! Handa ka na bang malunod, Tito Art? Hindi eh. Pero ito, si Arthur, si Wild Tuk-Tuk, matindi sumisid yan. 20 minutes sa ilalim ng dagat yan. Pwede magsahin, sir. Oo, pwede magsaing. Hindi na aahon. Doon na lang. Yan, may mga turista din dito, syempre. Doon. Ito yung bangkang sasakyan natin kasi mangingisda sila. Pupunta din tayo doon sa isla na yun. Yun yung Carabao Island. Romblon na yan. So babalik tayo basically ng Luzon. Ayan, tinakban pa ng plastic. Mga basura oh. Garbage bag eh. Mukhang matindi talaga yung alon, Kuya Mac ah. Ang plastic pa uli ah. So ina-expect na natin na basa na din tayo pagdating doon kasi nga ganyan yung sitwasyon. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Carabao Island ay isang maliit na isla na nasasakop ng Romblon. Pero sobrang lapit lang nito sa Boracay. Kaya naman yung mga mangingisda po dito ay doon din gawin ng hingisda. Kaya nagkaroon tayo ng pagkakataon para makisabay sa kanila. Thank you, Kuya! Salamat! Bye-bye! Goodbye, Boracay! Goodbye! Goodbye! Enjoy! Woo! Bahala kayo dyan! Dito kami! Goodbye! Thank you, bossing! So bali yung ruta natin ay aabutin ng mga kalahating oras siguro at medyo maalon yung dagat ngayon. Kaya bahala na si Batman, pero kaya naman to dahil sanay naman si Kuya Mark dyan. Si Kuya Mark ang kapitan natin ngayon. 3 lang tayo sa bangka. Kaya yan, no, Kuya Mark? Oo, di naman maalon. Sobrang maalon lang. At dito ay sinimulan na namin ang aming paglalayag papunta sa Carabao Island. Nung una, chill-chill lang talaga. Tamang kwentuhan pa kami habang nanunood ng magagandang view at habang tinatanaw namin ang napakagandang isla ng Boracay sa aming likuran. Sanay naman na tayo sa pagbiyahe sa mga lampitaw na ganito. Lampitaw ang tawag sa bangkang sinasakyan namin. Ito ang bangka ng mga mangingisda na pumupunta sa mga malalapit na laot. Pero dahil maliliit din ang ganitong klaseng bangka ay ramdam mo talaga dito ang bawat hampas ng alon. Nung una ay masaya pa kami, pasigaw-sigaw at nag-i-enjoy, pero hindi nagtagal ay napunta na kami sa gitna ng laot. Nasa gitna na kami ng laot at lumalakas na yung alon. Hindi naman siya malakas kung malaki yung bangka. Pag maliit yung bangka, mas malakas siya, mas ramdam mo siya. Ayan, makikita niyo dyan sa harapan. At hanggang sa unti-unti na kaming napunta sa gitna ng dagat at dito mas naramdaman na namin ang pag-ugoy ng alon sa aming bangka.
Teka lang, parang sobrang intense ng music natin. Pwede ba nating palitan nung kantang There once was a ship that put to sea and the name of the ship is na 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 na. Once was a ship that put to sea, and the name of that ship was the Billy O.T. The winds blew harder, bow dip down, blow me, bully boys, blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She had not been 2 weeks from shore, and down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore to take that whale in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Natatanaw na natin dito yung isla ng Carabao Island ay natatanaw na natin, pero mas lumalakas din yung alon. Makikita nyo dito na mas dahan-dahan na kami at mas nahihirapan na yung bangka. Pero paglikod nito, hopefully wala nang alon kasi tumataas na siya at basang-basa na din kami. Pero all good. Yan, makikita natin dyan yung ganda ng Carabao Island. At may nadaanan nga tayo dito na isang kubo sa gitna ng maliit na bato. Sabi ni Kuya Mac, ganito daw talaga ang uso dito sa Carabao Island. Yung iba ginagawang tourist spot at pinagja-jumpingan or pinagki-cliff divingan. So habang naglalakbay kami, may nadaanan kami na kubo sa gitna ng ng mga bato. Sabi namin ang sarap mag-camping doon. At ang gaganda din ng mga kuweba-kuwebang natatanaw namin. Medyo payapa na din yung tubig, yung dagat. Pero malayo pa yata tayo kasi sa bayan na tayo magna-drop. Hindi na din naman nagtagal ang aming biyahe at hindi pa man kami nakakababa ay sobrang amazed na ako sa sobrang ganda ng lugar na to. Wow! As in wow! Ang ganda! Grabe oh! Tignan nyo naman yan! Malaburakay din! Oo! Sarap ah! Parang mapapa-extend tayo dito ah! Grabe, ganda ng buhangin oh! Ganito pala kaganda sa Carabao Island. Nice to meet you. Dinaklang namin dito ng mabilisan itong aming bangka para makapagbaba ng gamit at dito hindi ko na mapigilan na mamangha sa sobrang ganda ng lugar na ito. In front of me, will you wait by yourself? 'Cause I want you and nobody else. And you beat like a drum from a song that I've known all along. We will take the islands, just pulling apart the waves as I fall into your arms. I'm just pulling up roses as daylight approaches, just hoping to be what you want. Welcome to Carabao Island, and dito pa lang sa pinagdaungan natin ay makikita nyo na ang sobrang puting buhangin tapos sobrang linis na dagat. Parang Boracay din actually yung itsura niya kapag tinignan mo siya dito. Tapos sa pang maganda dito dahil walang masyadong turista, tayo pa lang no. So yan, makita nyo masusolo natin to oh. Dito nga tayo. Kaya nga eh, pwede na tayo mag-camp dito eh. Kaya doon pag mamayang gabi na. Ayun oh. Saan? Oo, pwede yan. Basta lang sir, alanganin dyan sir, walang ilaw. Okay lang po, may mga ilaw kaming dali. Pero dito nga pa. Oh, dito po. Ay, ayan pala oh, Tito Orto. Ay, dito. Oh, pwede na tayo dito oh. Para safe tayo. Oh, dito na lang kami, Kuya Jun, okay lang ba? Oo, pwede. Yan. So una kasi naming sinisecured yung matutulugan namin mamayang gabi dahil maghahamok lang kami. Ngayon, si Kuya Jun, may pinsan siya dito na tindahan. Parang tindahan ko sa ano. Yan, tapos may space dito na pwede nating sabitan ng duyan. So safety na kami mamayang gabi. Pwede na kaming mag-rent ng motor at mag-ikot. Ang mangyayari ngayon, magre-rent tayo ng motor para ikutin yung buong Carabao Island kasi maliit lang to. Tapos itong spot na kinalalagyan natin ngayon, dito din tayo mismo mag-overnight. So dito tayo matutulog dahil meron tayong pinahiram din tayo ni Kuya Jun ng kubo dito na pwede naman nating sabitan ng duyan. So secured na kami for tonight, secured na yung motor. Alis na lang, maglilibot at ikutin natin, ipasyalin natin itong Carabao Island na hindi pa masyadong exposed sa karamihan. Tara! Laki ang Carabao Island.
Kaya ba namin siyang ikutin ng maghapon? Oo Ganun? naman. Maliit lang din siya, no? Maliit lang din siya. Oo. Kaya kahapon nag-start kami ng alas 2, naikot lang namin lahat. Ano pong mga pwedeng puntahan dito, Kuya Jun? Bali yung jungle adventure, yung cliff diving din siya. Saan po ba yun, sir? At dito bandang Lanas, bali pwede kayo mag-start dito kasi ikot. Yung unang madadaanan ay jungle adventure, tapos Dahil hindi ganun kaganda ang audio natin dito ay i-voice over na lang natin. Nagtanong kami kay Kuya Jun kung saan ba kami pwedeng pumunta dito at binigyan niya kami ng guidelines. Pero bago yon, enjoy muna natin ang magandang buhangin dito sa dagat na pinagbabaan natin. The sun is shining brighter. The sun is shining brighter than the rain. The sun is shining brighter, higher than the clouds that bring the rain. The sun is shining brighter. The sun is shining brighter than the rain. The sun is shining brighter, higher than the clouds that bring the rain. The sun is shining brighter, the sun is shining brighter than the rain. Sinubukan naming mahiga-higa sa buhangin at sobrang powderized nung buhangin. Ayan oh. Oh, grabe. Sobrang ganda. Parang maganda pa to kaysa sa Boracay, pero hindi dapat natin pinagkukumpara yung mga lugar, di ba? May ganda yung Boracay na natatangi doon at may ganda din yung Carabao Island na natatangi dito. Ano masasabi mo dito sa unang spot natin? quality noy. Quality. Talikod ka nga, Tito Art. Talikod ka nga. Oh, grabe oh. At pulbo agad. Polvo oh. Ayaw matanggal sa balat eh, no? Grabe, quality. Dalawa nito, te. Dalawa. Eksaktong dito sa pinagbabaan namin ay may bilihan ng ulam kaya dito na din kami magtatanghalian. Bali, dito na din tayo kakain. Ito yung pagkain natin at yan ang view natin. Tignan nyo naman, napakaganda. Napakasarap. Quality. Tipid tips, travel. Yan. Sarap. Ayos din. Sa pagkakataon na to, gusto kong iparinig sa inyo yung mga small talk namin kapag nagta-travel kami. Katulad nito, pakinggan nyo na lang. Iniisip ko na yun kanina. Pag tumaob ka ako yung bangka, bibitawan ko na lahat eh. Isang camera na lang dadalhin ko eh. Let go ko na eh. Tinatanggap ko na kanina. Hindi pa naman. Kasi baka ang mangyari, biglang tumaob, edi syempre mahirapan ka pa i-let go yung mga gamit mo. Diba? Baka yun pa kunin mo, imbes na sarili mo iligtas mo. Pabigat pa yun. Kaya sabi ko, yung camera ng hawak ko, yun na lang kako yung dadalhin ko. Bahala na dyan kako. Ang pinag-uusapan namin dito ay yung pagbiyahe namin kanina kasi hindi lang halata sa video pero sobrang malalaki din talaga kasi yung alon at ramdam na ramdam din namin. Tapos kailan po ang balik nyo ng Bataan? Lang kung baka isang buwan pa. Isang buwan kayo dito, magbabakasyon. Oh, sarap. Sana kami rin. Sana kami din. Sana may time kaming ganyan. Ayan, si Madam. Galing ano. Ngayon ayaw magpa-video ni Madam. Kakwentuhan namin eh. Galing daw siyang Bataan. Tapos, gagawin ko lang yung kwento kasi di nyo naman nakita si ate. Ano daw siya? Inaway daw nung asawa. Ay, hindi. Mamaya, picturean mo pa ako. Hindi daw, hindi. Joke lang. Oh, nag-ano lang, na-stress lang, ano te. Nag-unwind lang. Tatanggal lang ng pagod. Oo. Pero sino ba naman kasing hindi matatanggal yung stress pag ganyan yung view mo, di ba? Oo. Oo. Eh sigurado yan, kahit depressed ka pa siguro sa isang buwan mo dito, tanggal na yung depression mo. Mahirap yan, Madam. So binalot ko yung mga gamit ko dito. Yan, nakalagay na siya dyan. Parang garbage bag lang oh. Yan, iwan na natin dito kay Nanay Girly. Kasi si Nanay Girly, kamag-anak at halos kaibigan pala ni Kuya Toto Gaga. Kaya yan, tiwala din kami. Tsaka iukay-ukay nyo naman na eh, di ba? Kung sakaling ano. Ayan, makikiiwan kami ng gamit, tapos babiyahin na kami. Isang
Isang dapat yung tandaan pag pupunta kayo sa isla na to, medyo mahina daw ang tubig dito sa linya na to. Kaya alas 6 pa ng hapon kami makakapagbanlaw siguro, or doon kay Kuya Jun. Pero mag-iikot kami ngayon dito sa isla, syempre, ang ganda eh. Tapos kaiiwan, nakakot ng basura, no, Tito Art, no? Kasi mukhang garbage bag eh, oh. Napasama pa. We're gonna chase adventure! Wild tuk-tuk in the house! Yan! Baka wild tuk-tuk yan! Ooh! Ganda ng view, oh! Kalsada, oh! Tabing dagat, di ba? Makikita nyo dito na tropa yung lugar. May mga kubo na pwede mong pwestuhan, minuman. Pero yung buhangin, kitang-kita mong puti. Yan. Yan, oh. Ito, pwede tayo mag-pwesto nito. Ang plano natin sa rutang ito ay ikutin ang buong Carabao Island, pero nagsisimula pa nga lang ay nagkakandaligaw-ligaw na kami dito. Tingin mo kaliwa? Tingin ko kanan eh. Budol, sabi basta may kalsada. Pero feeling ko ikot lang to. Ikot lang to. Bayan, ayun, police station, oh. Hindi, doon tayo, municipal hall yun eh. Saan norte pala to? Oo. Down or entry? Ayan, balik. Okay. So Art, magbawas ka. Sabi sa'yo, sa kabila eh. No entry, oh. Hindi, sige, basta may kalsada. Kaliwa o kanan uli, oh. Kaliwa yan, kaliwa. Boto din ako dyan. Classic. Uy, gas station. Kakaalis pa lang, gas agad ah. Oo. Shoutout kay ma'am hanggang dito sa Carabao Island, oh. Ayan. Ano po ba magandang puntahan dito, ma'am? Diyan. O, basta dyan. Basta dyan. Cathedral po at saka yung kuting-kuting. Ano po? Sorry po. Yung cathedral po at saka yung kuting-kuting, ganda po yung Tsaka kuting-kuting. kuting-kuting. Tapos yung cliff diving. Opo. Saan po yung cliff diving? Nandun po sa Lanas po, sa kabilang. Sa Lanas. Saan ang daan namin, kuya? Dito po yung Dito. Tapos dire-diretso na lang yan. Opo. Sige. Ano ba una? Ayan. Magandang view rin dyan, sir, eh. Yung Pamuling Tagaytay. pag premium eh. Kaya unleaded lang. Baka sumobra sa tulan. Presyo ng gasolina, 76 pesos. 76.50. Hindi pala kasya yung 200. Kuya, bulsa mo na lang. Dito. Hindi kasya yung 200 eh. Bulsa na lang, no, Tito Art? Bago tayo magpatuloy sa videong ito, pwede nyo ba akong bigyan ng ilang minuto dahil meron lang akong sasabihin sa inyong mabilisan. Okay, pasensya na po kayo kung panandalian ko munang puputulin ang inyong panonood sa isang napakagandang episode natin na Boracay to Carabao Island nang hindi natin inaasahan, ano po, pero I think ikakatuwa to ng lahat ng manonood natin dito sa YouTube kasi recently nagkaroon po ng isang contest ang isang brand ng drone dito sa Pilipinas, ang DJI Philippines, at nagkaroon sila ng isang parang maiksing short video ng story ng buhay DJI or anything basta about sa story ng DJI, at nag-entry po ako doon. At sa kagandahang palad, sa kabutihang palad ay nanalo tayo ng isang DJI drone. At yung DJI drone na yon, eto na, ikakatuwa nyo tong lahat. Sa mga umabot sa part ng video na to, ang DJI drone po na yon ay ipaparaffle natin. Para sa lahat. Yes, open po ito sa lahat ng mga manonood natin, yung mga nanonood sa Facebook na lumipat dito dahil sa raffle. Welcome kayo. Sa mga nanonood lang dito sa YouTube natin, welcome din po kayo. Basta lahat kayo ay pwedeng sumali sa raffle na gagawin natin soon. At yung ipaparaffle natin ay ito, actually hawak ko na siya ngayon, DJI Neo. Version 1 nga lang to kasi wala pang version 2 nung in-announce yun, pero just in case, wala naman kayong entry dito. And again, hindi din to collaboration with DJI kasi personal ko pong ibibigay ito. Personal ko tong napanalunan, hindi to binigay ni DJI. Kung di napanalunan ko po ito, pero thank you sa DJI kasi isa tayo sa napili nilang manalo sa contest nila, kaya
dahil may nagagamit naman akong drone ay ipapag-giveaway na lang natin to. Brand new po ito, ayan, naka-sealed pa. Makikita nyo dyan, hindi ko na talaga binuksan. So, hindi ko na to chinek, hindi ko na to tinest. Kaya, ayan, paparaffle natin to para sa lahat. Thank you sa DJI dahil nagkaroon tayo ng chance at magkakaroon din kayo ng chance. Ngayon, ang tanong kung paano kayo makakasali sa raffle natin na to ay sobrang simple lang naman. I-announce ko yun sa susunod nating episode kasi ang haba na nung video natin no? Pero sobrang ganda kasi sa episode na to. Ang daming mga nangyari na hindi natin inaasahan. Unang-una, nakita natin mga old friends natin. Si Wild Tuktuk nakasama natin, isa sa mga idol natin. Kung hindi nyo po alam, si Wild Tuktuk ang isa sa mga pinapanood at inspirasyon natin sa pag-Philippine Loop ng nakabisikleta kasi isa din yan sa mga pioneer ng pag-Philippine Tour sa Pilipinas. Tapos, alam niyo yun, napunta tayo sa Carabao Island sa hindi natin inaasahang isla na napakaganda. At ipagpapatuloy natin yung episode na yun sa susunod na episode. Ha? Ang gulo. Basta ipagpapatuloy natin yung mga videos na na-shoot natin doon sa susunod na upload natin kasi nililimit lang natin yung kakayanan ng ating computer na hanggang 1 oras lang talaga ang rendering. Sobrang mahina na din kasi yung computer na gamit natin at hindi niya kayang mag-render ng aabot ng mga 2 oras na video. But at least, diba, may 1 hour video tayong napapanood. At yun, thankful ako kasi nakasama ko uli kayo sa isang buong episode. Thankful ako kasi sinamahan nyo ako. Thankful ako kasi nandyan kayo na nakasuporta sa atin. At syempre, lalong thankful ako kay Lord kasi andito na tayo, ginagabay niya tayo sa bawat biyaheng ginagawa natin. So yun, siguro iksian lang natin yung outro na din siguro natin to na minsanan na lang. But again, may mananalo po ng isang DJI Neo sa susunod nating episode. So sana abangan ninyo, no? Sana kayo yung mapili at siguro pag-iisipan ko pa yung magiging criteria natin kung paano makakasali at paano magiging fair sa lahat. Siguro by comment tapos raffle natin by spin, ganun yung gagawin natin. So kung magiging mai-announce natin yung process or yung criteria kung paano sumali sa next episode, then the second next episode, kumbaga yung susunod na, yung pangalawang episode, may mananalo na nun. So ganun, 1 week lang naman yung pagitan ng upload natin Kaya yun, again, this is Lem Official Outdoor at pwede kayo mag-subscribe sa channel natin kung gusto nyo pong makakita ng mga ganitong klaseng content, pagva-van life, reality of van life, pagta-travel sa Pilipinas, lahat ng adventure na pwedeng gawin ay included na dito. Wala ka nang hahanapin pa, so one-stop shop na lang to. So please, like this video, comment your thoughts, and mag-subscribe ka na din sa channel na to. Again, maraming salamat po sa inyo. Merry Christmas and Happy New Year. Thank you sa panonood at see you soon sa mga susunod nating gala. Maraming salamat po. Bye-bye! We are the dreamers, the light keepers, we are one. This is our time, this is our time. We are the dreamers, the light keepers, we are one. This is our time, this is our time. We are the dreamers, the light keepers, we are one. This is our time, this is our time. We are the dreamers, the light keepers, we are one. This is our time, this is our time. We are the dreamers, the light keepers, we are one. This is our time, this is our time. We are the dreamers, the light keepers, we are one. This is our time, this is our time. We are the dreamers, the light keepers, we are one. This is our time, this is our time. We are the dreamers, the light keepers, we are one. This is our time, this is our time.
Hindi ko alam kung ako lang pero sobrang nag-i-enjoy ako kapag sumisisid ako sa ilalim ng dagat. Kayo ba, nare-relax ba kayo sa mga napapanood nyo? Comment down below.